Paano nga ba tatapatan nitong si Nelson ang jowang napakamagastos kung siya mismo ay minimum wage earner lamang? Hindi man daw kasi masabi ng direkta, pero itong si Nelson, pakiramdam niya, siya napakamalas dahil alam niyang hindi naman kaya na makabuhay ng pamilya yung kinikita niya sa ngayon, ha? O idagdag pa yung pagiging gastusera ng jowa niya. Na hinuhugot sa budget niya, pati yung kanilang mga pang-date. At dahil nga po sa nararanasang hirap na nitong si Nelson sa buhay at sa setup nilang dalawa ng girlfriend niya na si Agatha, ay umabot na rin siya sa puntong umutang na, natuto ng mangutang sa lending company. O matumbasan lamang at maiwasan lang na ma-turn off ang kanyang jowa na si Agatha. Naku po. O alam ni Nelson na sa dulo ng kanilang relasyon ay siya at siya pa rin naman ang mababaon sa utang. Kaya naman si Nelson gulong-gulo na ho sa kanyang isipan. Kaya humingi na ng tulong sa atin. Kaya naman, kausapin na natin mula sa Pampanga, 28 years old, si Nelson para sa ating Astig Confessions for today. Sige, Nelson, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Boy. Poy po, letter P. Ay, Ayan. Boy, sorry po. Oo, Nelson, okay lang yan. Alam ko, mas mahirap ang pinagdaraanan mo ngayon dahil sabi mo nga dito sa amin, nahihirapan kang i-handle ang relationship mo dito sa gastusera mong girlfriend na si Agatha. Opo. Gano'n na ba kayo katagal na mag-on? Almost 2 years na po ata. Matagal-tagal na rin. Ang sabi mo sa amin pa dito, ikaw ay minimum wage earner. Opo. Okay? Opo. Ito ba si Agatha, meron naman trabaho? Wala po, Kuya po Doon sa 2 Wala years po na yun? trabaho yung agad, girlfriend ko. Tapos, ang lakas po gumastos. Sige nga, kwentuhan mo kami kung ano yung mga pinagkakagastahan niya, ano ba yung mga kinahihiligan niyang, paglagyan ng investment. Sige, kwento. Tulad lang po din siya ng mga ibang babae na magastos. Pinagaanuhan yung Lazada, TikTok, Shopee. Mga online shopping. Opo. Okay. So, sige lang ng sige. At saan niya naman ginagamit yun? Ang para po sa kanya, bibili po siya ng makeup niya, mga sapatos. Mga sapatos niya nga po dun sa bahay nila. Halos di niya na ginagamit. Sobrang dami. Oo. At itong mga sinasabi mo, itong mga kinikwento mo, ikaw ang bumibili nun para sa kanya? Opo, Kuya Poy. Kaya sinasabi ko po, minimum wage lang, 580. 580. So, sa isang buwan, may tax na ba yan? Wala pa. Minus tax. So, sa isang buwan, magkano ang kinikita mo, Nelson? Sige nga, magkwentahan tayo konti. Ha, Nelson? Opo, Kuya Poy. Sa isang buwan, magkano lang yung take home mo? Sa isang buwan po, Kuya Poy, umaabot lang din po ng 12K kasi may kaltas na po yun. May kaltas pa yan. Tapos, doon sa 12K, nakita mo sana sa isang buwan, magkano ang nahuhugot ng dahil sa gastusera mong girlfriend na si Agatha? Hating-hati po talaga, Kuya Poy. Naku, halos nasa 6,000 in a Opo, month? Kuya Poy. In a month's time, nakakagastos siya ng ganoon sa mga kapritsyo niya. Kumusta naman yung mga pag-uusap ninyong dalawa? Sinasabihan mo ba siya o sige lang, mahal kita Sinasabihan ko naman po siya, Kuya Poy. Kaso hindi po siya nakikinig. Baka naman may ginagawa kapag kinakausap mo. As in, di man lang nagre-react. Ayun nga po ang ko Parang wala lang po sa kanya lahat ng sinasabi ko Sinasabi ko po sa kanya. Pinagpapaguran ko yung perang nilalastay niya pero wala lang. Parang wala lang sa kanya. Okay. Pero wala akong magagawa, Kuya Poy. Mahal ko po siya, Kuya Poy. Yung pagmamahal mo bang yan? Syempre, sabi mo nga, 2 years na kayo sa relationship. Gusto mo pa bang pagtagalin yan? At siya ba yung nakikita mo na pakakasalan mo in the future? Kuya Poy, siguro
Hindi man ngayon, pero alam ko mapagbabago ko siya, kaya hindi ko siya basta-basta agad bibitawan. Yan. O sige, maganda yung pinaplano mo, no? Pero sa ngayon nga, wala ka nakikitang konkretong pagbabago mula dito kay Agatha. Opo, Kuya Boy. Sige nga, ano mo nga sa amin, kwento mo kung papaano mo siya kausapin. Baka naman yung pakikipag-usap mo sa kanya, parang nakikiusap. Alam mo yung itsura na nakikiusap? No, sige na, baka naman pwede. Wag ka. Alam mo, may nakausap na ako dito. Last kahapon ba yon o nung isang araw na sabi ko, lagyan mo ng tigas. Lagyan mo ng tigas yung mga statement mo, lalo na yan. Lalo na yan, ikaw ang naghahanap buhay, Nelson, at girlfriend mo pa lang itong si Agatha? Tama? Girlfriend pa lang eh. Opo, Kuya Boy. Hindi ko naman sa sinasabi na porke ikaw ang kumikita, naghahanap buhay, ay didiktahan mo na lang. Pero at least, alam mo, nakakalahati yung 6,000. Saan ka naman pupulutin yan? Kapag 6,000 sa isang buwan, kahit mag-isa ka, medyo ang hirap i-budget niyan. Diba? Papalaki lang yan. Kapag hindi mo pinigilan, papalaki pa yan. 6,000 na babawas doon sa 12K na take home mo sana na nakita, liliit pa yan. Dahil, syempre, merong mga bago, merong mga uso. Kailangan meron din si Agatha, wag mong pamihasain. Yung pakikipag-usap mo ba, yun ang inaalam ko. Matigas ba yung pagsasabi mo na magbago ka naman, na maghinay-hinay ka, or maghanap buhay ka? Kuya, kinakausap ko siya na baka pwedeng pag hinahinayan niya na lang muna yung paggastos niya, di kaya naman maghanap din siya ng trabaho tulad ko. Minimum wage lang. Kaso hindi niya po naiintindihan eh. Sige. Kaso nga lang, dahil sa ayaw ko pong lumaki at baka mamaya magkahiwalay kami, hinahayaan ko na lang din po. Sige, subukan natin at alamin kung ano nga rin ba ang astig advice nitong ating caller na mula sa Montalban, Rizal na si Kuya Jake. Para pakinggan mo to ha. Pakinggan mo, Okay, Nelson, yung sasabihin ha. Kuya Jake, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Ba't kayo galit? Hindi naman. Okay. Ito talaga ang mga taga-Montalban. Akala ko pinagtataasan nyo kung boses eh. Hindi, ganito talaga ang boss ng Montalban. Ayun. Pamuntalban, medyo pabundok na kasi, no? Kaya medyo mataas din. Bundok talaga, bundok. 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 Galing sa bundok ang boses. Pero sige, Kuya Jake, anong masasabi mo dito sa kinikwento sa atin ni Nelson? Ano bang astig advice mo? Ang astig na advice ko sa iyo, Nelson, magsumikap ka na lang. Magtyaga ka na sa siyota mo. Kung mahal mo, gumastos ka. Pero pagka ikay pagod na at ikaw hindi mo na kaya, hiwalay mo na. Ang dami namang babae dyan na hindi ganyan gumastos eh. Maghanap pa rin ng pero kung mahal mo, tagain mo yan. Wala eh. Mahal mo eh. Kaya pag kung hindi mo siya mahal, hiwalay mo na at mamumulubi ka dyan. Paano yung Kuya Jake? Wala naman trabaho kasi yung babae, pero kaya naman yata magtrabaho. Oo nga, hindi, yun nga sabi ko kanina, kung mahal niya, mag-tease si Jason, si Jason. Pero pag hindi mo na, maghanap ka ng iba. Marami dyan babae, kaya nga 10:1 ng lalaki sa babae ngayon eh. Ano sabi mo, Kuya Jake? 10:1 ang babae. May pa 10:1, 10:1 ka pa, ha? Ikaw talaga, Kuya Jake, maraming salamat sa ikaw talaga, pinapayuhan mo pa ng alanganin to si Nelson. Hindi, pero mukhang hirap na ang boses niya eh. Oo nga eh. Pero hindi kasi totoo rin naman 'yan. Jake, 'di ba? Na kailangan medyo maging masayahin din tayo sa buhay. Huwag tayong masyadong seryoso. Totoo. Lalo na at nagpapahinga ka raw. Si Kuya Jake ay taxi driver na nagpapahinga. Talaga ko hinintay itong tanong na to. Hinintay ko talaga. Hinintay. Relate na relate ka. Nagkaroon ka na ba ng shota na parang si Agatha ni Nelson? Ganun siya ginawa ko. Hindi ko na kaya, di hiniwalay ako. Ang hirap eh. Laging magastos eh. Praktikal, di ba? Magastos. Ang hirap pumasada. Tapos gagastos ko na gagastos. Tama. Sige, let's take it from Kuya Jake. Pero Nelson. pag mahal mo, Nelson, pag mahal mo,
magtiyaga ka. Ano mo, magsumikap ka pa. Yan. Sige, maraming salamat, Kuya Jake. Maraming salamat din. Oo, maraming salamat. Salamat, Boy. Opo, maraming salamat sa iyong astig advice, Kuya Jake. O eto, Nelson, narinig mo ba yon? Nelson? Oo. Opo, Kuya Boy. O yan, parang natatawa pa nga si Nelson. Pero di ba, yung biro na yon, 10:1 pa nga, ibig sabihin lang dito, hindi naman sinasabi mag-shota ka ng marami. Shota mo nga, isa lang, di ba? Nahihirapan ka na. Ang sinasabi lang, ang punto dito ni Kuya Jake, marami ka mapagpipilian sa totoo lang na hindi naman ganyang kagastos at nahihirapan ka. Kaya ang tanong niya, kung mahal mo, sige, ituloy mo, kaya mo pa eh. Di ba? Huwag ka magreklamo. Pero kapag ka naman hindi mo na mahal, wala naman na sigurong maisusumbat pa sa'yo, iwan mo na. Praktikal lang. Ganun. Tama naman din po si Kuya Jake, Kuya Boy. Tama naman yung sinasabi niyang yun dahil naranasan niya rin, 'di ba? Hangga't mahal ko, hangga't kaya ko, tsatsagain ko. But of course, yun yung binabanggit natin kanina, i-encourage mo rin yung girlfriend mo na kung may mga gusto kang bagay na bilhin, sila ngang mga mayayaman. Sabihin mo, ha? Linawin mo sa kanya. Yung mga mayayaman nga nagtatrabaho eh. Para kumita ng pera, mabili yung mga kailangan nila at magastusan yung mga kapritsyo nila, kahit mga kung ano-ano dyan. 'Di ba? Tayo pa na hindi naman mayaman. Sinasabi mo nga na minimum wage earner ka. Parang ang dami-dami mong mga gustong mapasayo. Magtrabaho. 'Di ba? Meron pang isa magbibigay ng astig advice sa atin, ano? Pakinggan muna natin. Ito si Kuya Gerald naman ng Pasig. Kuya Gerald, magandang tanghali sa'yo. Ay, magandang tanghali, Kuya Poy. Anong astig advice mo para kay Nelson? Ang astig advice ko kay Brother Nelson, taguyod mo yung yung bandila ng mga lalaki. Dapat tayo na yung ginagastusan ngayon. Hindi, joke lang yun, joke lang. Dapat tawag dito, pag-isipan mo, given na yan, alam naman natin, mahal mo yan eh. Kaya ka nga napatawag kay Kuya Poy, naguguluhan ka. Alam na natin yan, mahal mo. Kasi, nanghiram ka na sa mga lending, mga lending company. May tubo yun. Bigyan mo ng sarili mo, bigyan mo ng hangganan. Hanggang doon lang siguro. Kumbaga, pagkatapos nun, kung pwede kayo mag-cool off para ma-realize niya na hindi dapat laging ganun na ikaw yung gumagastos. Dapat mag-isip din siya. Paano pa pag mag-asawa na kayo? Yan. Saka pa kayo maghihiwalay, mas mahirap yon. Yun. Mas malaking problema ang mangyayari niyan. Kasi utang, mahirap yan. Ang utang, palaki yan kapag hindi nababayaran. Yes. Pumapatong ang interes. Pumapatong, ang interes. Given na yan, mahal mo, pero pag-isipan mo, bigyan mo ng hangganan, bigyan mo ng limit yung sarili mo. Ayan. Di mahirap magtrabaho, baka siyempre, tingin ko sumusuporta ka pa sa pamilya mo. Isipin mo na yung pamilya mo. Saka yung sarili mo, isipin mo muna. Yan. Maraming salamat. Ayun, okay, Kuya Boy. Thank you. Maraming salamat po sa inyong astig advice, Kuya Gerald ng Pasig. Di ba, ang mga lalaki nagtutulungan na magpayo para sa isang kapwa natin o kabaro natin na mahal kasi, ganyan kami magmahal ng mga kalalakihan. Di ba, Nelson? Ibibigay namin ang lahat. Pero, kung kaya. Tama yung mga sinabi ni sino to? Si Kuya Gerald. Nelson, narinig mo rin yun. Mas malinaw rin yun. Tama? Tama po. Di ba? Kita mo, isipin mo na lang kapag ka mag-asawa na kayo at pinamihasa mo. Nabanggit ko na kanina, huwag mong pamimihasain. Pero, sige, given, mahal mo eh. Mas pinagana mo yung emosyon mo. Pero, nung naging mag-asawa na kayo, kailangan syempre mangutang. Kailangan na namang humiram. Ayaw magtrabaho pa rin. Paano pagka nagkaanak kayo? Ganyan yan, Nelson. Dumadagdag ang mga gastusin. Okay? Ayan, kaya i-encourage mo siya. Yan ang isa sa mga pinakamaganda at pinaka-espesyal na regalo na maibibigay mo sa taong mahal mo. Yung encouragement, o yung pagyaya sa kanya sa ikaw unlad niya rin as an individual. Maging kayo man sa huli o hindi, pero yayain mo siya na, halika, maghanap buhay tayo. Magbanat tayo ng buto. Kung gusto mong makuha itong bagay na ito, pagtrabahuhan natin.
Hindi yung ihihingi mo sa akin. O kapag ka may gusto ka na nakita mo online na ganoon, ay wag mong sabihin sa akin na ipangutang ko. Wag, ang pangit sa partner ng ganoon. O papaano kapag ka nagkaroon ng emergency, Nelson? Yan ang katotohanan sa buhay. Ikaw mismo nagkaroon ng emergency. Nagkasakit, wag naman. 'Di ba? At kailangan din ng panggastos. Ano kaya ang maitutulong sa'yo nitong si Agatha? I don't think meron. Kasi naigastos niya na eh. Naibili niya na eh. Anong trabaho ang gagawin niya? Siguro meron. Pero ito lang yung mga easy money. Mga easy money na alam natin, ito yung mga tinatawag na kapit sa patalim. Delikado. O lalo na kapag mga emergency cases na. Ha, Nelson? Kaya hilahin mo na siya doon sa katamaran na kinaroroonan nitong si Agatha. Masakit man, alam ko masakit para sa iyo pare na marinig, pero kung meron ba siyang sakit? Wala po, Kuya Paul. Oo, wala naman sakit, malusog naman, kayang magtrabaho, ayaw lang. Opo, Kuya Paul. Oo. So, as early as now, Nelson, ayun nga, itayo mo ang bandila natin na mga kalalakihan. Hindi ko sa sinasabi na diktahan ng ating mga partner. Kumbaga, maging patas lang tayo sa pagtingin. Pinaghihirapan ko ang perang ito. Sige, pwede kitang mailibre dahil syempre, ikaw ang girlfriend ko eh. Pero hindi naman doon sa bawat ungot mo ay maglalabas ako. Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo. Hindi pa kayo mag-asawa. Paano pa kapag ka magkasawa na? Okay? Ayan, kaya hinay-hinay lang, Nelson. Mas kausapin mo siya, sabihin mo, magtrabaho, magbanat ng buto, kumita rin ng sarili niyang pera para alam niya yung halaga ng pera. Ha? Po, Kuya Paul. O yun. Meron ka ba mensahe para naman dito kay Agatha? Sige, kung meron kang pakiusap na hindi mo masabi sa kanya ng harap-harapan, ito na ang tamang pagkakataon, Nelson. Buong lakas loob mo na, ha? Buong kaastigan mo ng banggitin sa kanya ang mga bagay na hindi mo mabanggit-banggit. Go ahead, Nelson. Siguro, ito po yung masasabi ko. Agatha, alam mong mahal na mahal kita. Lahat ng luho mo, sinusuportahan ko. Pero sana, wag mo antayin yung dumating ang araw na mapagod na lang talaga ako. Na hindi ko nakayanin. Dahil kahit mahal na mahal kita. Alam mo sa sarili mo, kakayanin ko bumitaw. Yun lang po, Kuya. Ay, Benito. Kuya Paul. No problem. Basta malinaw yung mensahe na naibigay mo dito kay Agatha. Agatha, ha? Yan ang isipin mo. Baka bumitaw yan. Itong si Nelson. Yun ang mas mahirap. Papaano ka na naman? Wag naman sana dumating sa puntong yon. Kaya hindi si Nelson ang mag-a-adjust Agatha. Dapat ikaw rin. Do your part.